Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go. Ano ba? Sagutin mo ako. Natutulog ka ba dyan salita ni Mino? Habang ang kapatid ni Jay nakikinig lang. Sumuko na si Mino sa kakakatok sa ating bida at napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Titingnan ko na lang ang petsa ng susunod na karera. 4 na araw pa lang, anong araw na ba yon? Ngayon na palang 14, ano ba ang red marking na yon? Anong araw bukas na pala? Hoy bata, ano itong pulang marka dito sa 15 pagtatanong ni Mino? Hindi ko alam, si mom ang nagsulat nun sa kalendaryo. Baka araw ng pagbabayad ng taxes o kung ano paman. Ay oo nga pala, birthday ni Jay, salita ng kapatid ni Jay. Bigla naman nagulat si Mino sa kanyang narinig. Lumipat naman ang eksena sa kwarto ng ating bida at tapos na mag-shower si Jay. Napatingin naman siya kay Mino. Pinakita naman si Mino na abala sa kanyang cellphone. Hoy, tumabi ka nga dyan, matutulog na ako sa aking kama, salita ng ating bida. Okay, tugon ni Mino. Nag-chat pala si Mino sa kanilang group chat, binalita niya na birthday ni Jay bukas. Oy, may gusto ka bang bilhin lately, salita ni Mino. Wala, salita ni Jay. Bakit pagtataka ni Jay? Wala, di-bali na lang. Pinakita naman ang usapan nila sa group chat nila. Bukas pala birthday ni Jay. Dapat mag-party tayo para sa kanya, chat ni Dom. Oo, pero ubos na ako ngayon, Hoy, Yuna, pahiramin mo nga ako ng pera, reply ni Mino. Anong birthday? Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Wala pa akong nahanda, reply ni Shelly. Umuwi ka na nga. Hanggang kailan ka pa ba dyan, reply ni Yuna. Nag-send naman ng sad emoji si Mino. Talaga, mag-ambaga na lang tayo ng pera para makabili ng regalo para sa kanya, reply ni Mia. Dapat mag-ambag tayo ng konti at mag-party para sa kanya, tulad ng sabi ni Mia, reply ni Jun. Hindi mo na kailangang gawin yun, darating na ang Sabado, huwag mo na lang pahirapan ang sarili mo, reply ni Mino. Dapat nandito ako. Baka makalimutan na ako pag hindi ako kumilos, reply ni Jun. Sige. Anyway, magplano na lang tayo bukas, reply ni Mino. Naalala naman ni Mino ang pinag-usapan nila ng kapatid ni Jay kanina. Paano mo hindi alam ang birthday ng kuya mo, salita ni Mino. Grabe naman, hindi na siya bata. Mahirap magbayad para sa mga party ngayon. Sino na nga lang ang gumagawa niyan? Parang matanda ka na magsalita tungkol sa mundo, salita ni Mino. Hindi naman kami nagke-celebrate ng malaki sa birthday sa family namin. Kadalasan, nagdi-dinner lang kami na magkakasama kapag may oras. At wala pang birthday party si Jay kasama ang mga kaibigan niya, kaya malamang wala siyang pakialam, salita ng kapatid ni Jay. Ang buhay ay isang labanan bro, hindi ka mabubuhay sa lipunan kung gusto mong ipagdiwang ang bawat maliit na bagay na ganyan, sabay tapik sa balikat ni Mino. Pero ipagdiriwang ko pa rin ang birthday mo para sa'yo, okay Jack? Seryoso, dapat ko talaga suntukin o bugbugin yang bata na yan habang walang nakakakita, salita ni Mino. Sumapit na ang umaga at lumipat na ang eksena sa paaralan ng ating mga bida. Nagsimula akong magbike ngayong araw. Hahaha, tanga, bike ba yan ng tatay mo? Tanga, bike ng nanay mo ba yan? Para kang Mary Poppins, ano ba yang basket sa harapan ng bike mo? Hahaha, gusto mo bang magkarera mamaya pagkatapos ng klase? Haha, sige, ipapakita ko sa'yo ang lakas ng mga hita ko na pinagpapawisan ko sa soccer. Bakit maraming estudyante ang nagbibisikleta papunta sa paaralan ngayon, salita ng guro. Pinakita naman sila Mino at Jay na kaka-rating lang. Napansin naman sila agad ng mga estudyante. Hoy, narito na siya, ang dating student president, ay ang ibig ko sabihin ay ang hari ng mga bike. Wow, ang God of Drifting ay nandito na. Tinawag naman si Jay ng Lord Jay. Nagtaka naman si Mino at si Jay sa narinig. Bigla naman sila nilapitan ng mga estudyante. Jay, anong klaseng bike ang sinasakyan mo? Gusto kong kumuha ng same bike na gamit mo. Ang ganda ng karera kahapon, sobrang saya. Totally in love na ako. Kailan ka nagsimula magbike? Ituro mo sa akin ang ilan sa mga tricks mo. Hari ng bike, isang karangalan na sumama sa'yo sa pagbibisikleta sa weekend. Oy, dinala ko ang luma na bike ng lolo ko sa paaralan ngayon, pwede mo ba akong turuan ng paano mag-drift?
Hindi na ako makapaghintay para sa susunod na laban. Gagawa kami ng fan club para sa team mo. Hoy mga bata, anong ginagawa ninyo dyan? Pumasok na kayo, sigaw ng guro nila. Bigla naman dumating si Dom kasama si Jordan. Oy guys, salita ni Dom. Narinig naman yon ng guro. Hoy, sabi ko sa'yo, huwag mo nang dalhin ang asong iyan dito sa paaralan. Hindi mo kailangan ng hunting dog, sigaw ng guro. Pinakita naman ang manyak na bata na nakasakay din sa bike at kumakanta pa. Hoy, huwag ka ngang magbike ng ganyan, mapanganib, sigaw ng guro. Bigla naman dumating ang principal. Hahaha, ano bang pinuproblema mo, Ginoong Huang, umaga pa lang. Sir, masaya naman sigurong nakahanap ng bagong hobby ang mga estudyante, hindi ba? Oo sir. Hoy, nerd, isa ka na ngang celebrity dito sa paaralan, salita ni Mino. Nagsikap din naman ako pero si Jay talaga ang nagningning, salita ni Dom. Binabati kita sa pagpasa mo sa preliminaries. Pinanood namin ang buong karera kahapon, ang galing mo. Hoy Jay, hari ng bisikleta. Ituro mo sa amin ang ilang bike tricks mamayang lunch. Susuportahan ka namin sa susunod mong karera. Ang mga lalaki sa paaralan natin ay talagang mga mahihina, salita ng gumagaya kay Jay. Nagtaka naman ang ibang estudyante sa sinabi ng Ongas. Ang trabaho ng estudyante ay ang mag-focus lang sa pag-aaral. Ang dali ninyong naaapektuhan dahil lang sa magaling siyang magbike. Marami talaga itong sinasabi tungkol sa mga pamantayan ng paaralang ito. Sa tingin mo, may mga komite na magpapadala sa iyo galing sa unibersidad o ibang paaralan dahil lamang sa pagsakay mo sa bisikletang iyan. Ayusin mo ang pag-iisip mo, salita ng gumagaya sa ating bida. Napatingin naman ang ating bida sa kanya. Dahil sa mga pinagsasabi ng Ongas na asar ang mga estudyante kaya pinagsisipa siya at pinagmumura. Magsisisi kayo sa ginawa ninyo sa student president ninyo. Detention ang ibibigay ko sa inyong lahat dahil sa panunumbat. Suspension ang inyong tatanggapin, salita ng Ongas. Guys, hindi na kailangang ganoon kalala, salita ni Dom. Kamusta ang lasa ng sipa sa tuhod mo, hasalita ng mga estudyante. Tuluyan na nakapasok sa loob ng classroom sila Jay at Dom. Medyo mahirap talaga ang pagpunta sa paaralan, salita ni Dom. Oy Band-Aid, salita ni Yuna. Napatingin naman si Dom. Sabi ko sa'yo, mag-ingat ka sa karera, salita ni Yuna. Good work guys, salita ni Mia. Tignan mo ang mukha mo, bakit lagi kang may suot na Band-Aid, salita ni Yuna. Oo nga, mahirap talaga mag-ingat, salita ni Dom. Habang si Jay lumakad na palayo. Napansin naman ito ni Mia. Bigla naman siya tinawag ni Mia. Napatingin naman si Jay kay Mia. Galing mo talaga sa karera kahapon. Susuportahan kita sa susunod na laban. Salamat, salita ng ating bida. Nga pala, nasaan si Shelly, salita ni Yuna. Sabi ni Shelly, may gagawin siya ngayon kaya baka hindi siya makapunta sa school, salita ni Dom. Binaba na ni Jay ang kanyang bag. Bigla naman lumapit si Dom at hinawakan ang kanyang balikat. Uy Jay, salita ni Dom. Pagkatapos ng klase ngayon, nagdesisyonan kami na magkaroon ng espesyal na pagsasanay para sa buong grupo. Anong klaseng training ba, salita ng ating bida? Sabi ng principal, wag na muna daw mag-aral ngayong gabi at diretso na sa practice. Sabi niya, kailangan pa raw namin ng maraming training para sa susunod na karera, salita ni Dom na kinakabahan na. Bakit siya ganyan ka-awkward, salita ni Yuna. Ano, salita ng ating bida. Sumapit na ang hapon. Pinakita na ang ating bida na parang nadismaya sa nakita. Pinakita naman ang WD Club. Hindi ba't ito ay isang club? Dito ba talaga tayo magsisanay, salita ng ating bida. Kailangan ko bang sumama dito, salita ni Vinny. Sigurado ako nasa iisang team lang tayo, salita ni Mino. Nagtatrabaho ako dito minsan sa gabi at tinanong ko ang mga may-ari kung pwede ba naming gamitin ang lugar na ito sandali. Hindi pa ito nagbubukas para sa gabi kaya okay lang, at walang tao sa paligid, salita ni Dom. Bigla naman hinawakan ni Dom ang selyo ng kanyang Band-Aid. Tinanggal na ni Dom ang kanyang Band-Aid. Maligayang pagdating sa aking teritoryo, salita ni Dom. Di na nakapagsalita ang ating bida. At agad na itong sumakay sa kanyang bike para umalis. Nagulat naman si Mino. Bigla naman nila pinigilan si Jay na umalis. Oy, saan ka pupunta, salita ni Dom. Sa bahay, salita ni Jay. Sandali lang Jay, salita ni June. Sumama ka na lang sa amin, salita ni Dom. Bitawan mo ako,
Bakit naman pupunta ang mga estudyante sa isang club sa ganitong oras? Malalaman mo kung sasamahan mo lang kami. Ano ba talaga ito? Para saan ba ang lugar na ito? Nandito na tayo. Madilim masyado, hindi ko makita ang kahit ano salita ng ating bida. Bigla naman bumukas ang ilaw at may pumutok at naglaglagan ang mga kampete. Pinakita naman ang tatlong magandang babae. Jay, happy birthday bati ng tatlo. Na-surprise naman ang ating bida, hindi lang halata. Ikaw ang bituin ngayon kaya suotin mo ito. Tapos, hihipan mo na ang kandila. Pinakita naman ang ating bida na tahimik lang. Anyway, happy birthday bati ni Mino. Happy birthday salita ni Mia. Jay, happy birthday salita ni Shelly. Bakit hindi mo sinabi sa kahit kanino na birthday mo pala ngayon pagtatampo ni Shelly? Pinakita naman si Vinny na abala sa kanyang cellphone. Talaga, hindi natin malalaman kung hindi dahil kay Mino. Mino, tawag ng ating bida. Paano mo nalaman ang birthday ko, tanong ng ating bida. Ginawa ng nanay mo ang marka sa kalendaryo kaya tinanong ko ang kapatid mo kung ano yun. Ang mom ko ay hindi naman nagmamarka ng ganoon sa kalendaryo, salita ni Jay. Talaga, tatay mo kaya salita ni Mino. Hindi na mahalaga, ang importante nalaman natin na ngayon pala ang birthday ni Jay, salita ni Shelly. Narito ang iyong regalo sa kaarawan mo. Nag-ambagan kami lahat para makuha to para sayo, tanggapin mo na lang at huwag kang mag-alala. Napatingin naman si Jay sa regalo na bigay sa kanya. Sinabi ni Mino na kailangan mo talaga to, kaya nagkaise kami para bilhin ito para sayo, salita ni Mia. Heto na, buksan mo na, salita ni Shelly na excited na. Hinawakan na ng ating bida ang regalo. Pinakita naman si Vinny na abala pa din sa kanyang cellphone. Bilasan mo na at punatin mo na ang balot. Hoy, punatin mo na lang ang balot. Nabuksan na ng ating bida ang kanyang regalo. Pinakita naman na hawak na ng ating bida ang helmet na regalo sa kanyang mga kaibigan. Isang helmet, salita ni Jay. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba, tanong ni Shelly. Nag-cut pa ng class si Shelly para ihanda ang regalo at party mo. Dapat magpasalamat ka sa kanya dun, salita ni Mino. Tignan mo ako, nagsuot ako ng helmet pero nagtamo pa rin ako ng sugat sa noo. Magiging mas mahirap ang mga susunod na karera, kaya sumakay ka ng ligtas na may helmet at huwag kang masaktan, salita ni Dom. Oo, sana lahat ay makagagawa ng magagandang alaala sa kompetisyon na ito, salita ni June. Lahat ng tao. Di pa tapos sa pagsasalita si Jay, bigla sumingit si Mino. Bigla naman niya kinuha ang helmet ng ating bida. Bigyan mo ako ng 1 segundo, lalagyan ko muna ng magandang disenyo. Ang mga sticker ay ang pinakamahusay para gawing mas badass ang helmet, hahahintayin mo lang, Jay, gagawin kong cool para sa iyo, salita ni Mino. Gusto mo bang magpatugtog ng electronic dance music para maganda ang vibes dito, salita ni Dom. Tumayo na si Shelly sa kanyang upuan. Oras na ng sayawan. Tere, sumayaw tayo, si Dom ang DJ natin ngayon, salita ni Yuna. Ayos lang ako, dito na lang ako manood, salita ni Mia. Halika na, huwag kang uupo lang dyan, tayo lang naman ang narito, salita ni Yuna. Hindi ako sanay sa ganitong klaseng kapaligiran, salita ni Mia. Pinakita naman si Dom na abala na sa pag-DJ. Lumipat naman ang eksena sa bahay ng ating bida. At pinakita si Jack na may kalaro. Pinakita naman ang kapatid ni Jay na abala sa pakikipaglaro sa pusa. Nagtataka ako kung ang mga lalaki na yon ay nag-e-enjoy ba ngayong araw. Bumalik naman ang eksena sa club. Pinakita naman na sinusulatan ni Mino ang helmet ng ating bida. Tapos na salita ni Mino. Uy Mino, tawag ni Dom, napalingon naman si Mino. Halika dito sandali, salita ni Dom. Ano ba yun, pagtatanong ni Mino at sabay lagay ng helmet sa ulo ng ating bida. Lumapit na si Mino kay Dom at naiwan naman ang ating bida. Pinakita naman si Shelly na sumasayaw. Ganon din si Mia at Yuna, masaya sila na sumasayaw. Hehe, naghalo ako ng soda at lime para sa espesyal na inuming pangregalo kay Jay, ano sa tingin mo, salita ni Dom. Haha, pero dapat ba talagang may alak ang inuming pangregalo, parang mahina ata yan, salita ni Mino. Totoo yun, pero menor de edad pa tayo, salita ni Dom. Oo. Wala naman talaga tayong magagawa dyan, salita ni June. Fuck, basta ibuhos mo lang yan, salita ni Vinny. Wow, grave bad boy talaga, salita ni Dom. Nababaliw ka na ba, salita ni June. Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak sa mga 21 taong gulang pababa,
magpakabuti kayo sa totoong buhay. Pinakita naman na habang binubuhusan nila ng alak ang inumin tumatawa pa ang mga ungas. Pakiusap, mga pare, mag-ingat kayo dyan salita ni Jun. Handa na ang pangalawang regalo natin para kay Jay. Tinatawag ko itong Dragon's Breath salita ni Dom. Bigla naman may kumuha sa alak habang hawak ito ni Dom. Pinakita naman si Shelly pala ang kumuha sa alak. Ang init ko natuloy dahil sa sobrang sayaw, salamat sa inumin salita ni Shelly. Pinakita naman na tuluyan na nilaklak ni Shelly ang inumin. Bigla naman natigilan ang mga ungas dahil sa paglaklak ni Shelly sa inumin na para sa ating bida. Ano ba itong ininom ko? Ang lakas ng sipa salita ni Shelly. Ano salita ni Dom? Inabot na ni Shelly ang baso kay Dom, salamat salita ni Shelly. Walang problema salita ni Dom habang kinukuha ni Dom ang baso pinakita na nanginginig ang kanyang kamay. Tumalikod na si Shelly at napapakanta. Ayos lang ba kaya siya salita ni Dom? Bigla naman natamba si Shelly dahil sa labis na hilo. Napasigaw naman si Dom sa gulat. Bigla naman bumangon agad si Shelly. Bakit parang nahihilo ako bigla salita ni Shelly? Habang si Dom naman ay kinakabahan na. Hindi talaga siya okay, ito ay masama, ano ang dapat nating gawin salita ni Dom? Hindi ko alam, nag-aabot lang ako ng tulong, yun lang salita ni Mino. Habang si Vinny ay lumakad na palayo. Si Jun naman parang di na gumagalaw. Nahihilo na ako, ano ba ang nilagay nila sa inuming iyon salita ni Shelly? Bigla naman may napansin si Shelly. Pinakita naman ang ating bida pala ang tinitignan ni Shelly. Bigla naman may tumawag sa ating bida, Jay salita ni Shelly. Napatingin naman ang ating bida. Bigla naman lumapit si Shelly sa ating bida sa hot na paraan. Bakit nakaupo ka lang dyan na parang tanga na naka-helmet pa salita ni Shelly? Habang ang ating bida naman ay kinakabahan na. Ang gwapo mo talaga kapag malapitan, boy. Hindi ba ako nagmumukhang katulad ng ating guro na si Mr. Mario Nam salita ni Shelly? Anong nangyayari sa'yo? May alak ka bang nainom pagtatanong ng ating bida? Hoy, anong gagawin natin, Mino? Dapat ba nating pigilan si Shelly salita ni Dom? Nagulo na ang lahat ngayon, kapag nalaman ng principal ito malaking gulo ta salita ni Mino. Anong ginagawa nila pagtataka ni Yuna? Si Mia naman ay nagulat din. Huwag kang uupo dyan na parang manikwin, maipakita mo naman ang iyong nararamdaman at ngumiti ka para sa akin. Sobrang gusto kita, pero nasasaktan ako kapag minsan ay nagsasalita ka ng masakit sa akin, alam mo ba yon? Alam kong mahirap kang lapitan, pero kung ganito ka lang, baka wala na magkagusto sa'yo. Bigla naman nilapit ni Shelly ang kanyang mukha sa ating bida. Mas mabuti kung tratuhin mo ako ng maayos habang gusto pa kita salita ni Shelly. Pinakita naman na laglag na ang helmet ng ating bida. At pinakita naman na nagtama na ang kanilang mga labi. Nanlaki naman ang mata ni Jay sa sarap or sa gulat. Pinakita naman ang mukhang unggoy na pagmamuka ni Dom at ni Mino. Kahit si Jun at Vinny ay parang naging mga bato. Kahit si Yuna at Mia di na nakapagsalita. Hoy, pigilan mo sila, kung ipapakita pa natin yan, ito na ang huling yugto ng ating kwento salita ni Jun. Grabe, hindi pa nga pala ako nakakapag-kiss sa isang babae. Ang aking espesyal na Dragon's Breath, sana'y ibinigay ko na lang kay Yuna salita ni Dom. Iyan talaga ang tunay na regalo sa kanyang kaarawan salita ni Vinny. Sir, lampas na ng kaunti sa oras ng pagbubukas ng club, magsisimula nang dumating ang mga customer salita ni Kalbo. Narinig naman ni Kalbo ang mga usapan nila Dom. Shelly, tigilan mo na, bumitiw ka na sa kanya. Anong ginagawa ninyong dalawa? Haha, lahat sila ay nag-e-enjoy sa kanilang kabataan, dapat ba nating i-delay ng kaunti ang oras ng pagbubukas salita ni Kalbo? Lumipat naman ang eksena sa kwarto ni Mia na inaalalayan niya ang lasing na si Shelly. Mag-ingat ka sa pinto salita ni Mia. Shelly, humiga ka muna dito. Nahiga naman si Shelly sa kama ni Mia. Kita naman na pinagpawisan si Mia sa pag-aalalay kay Shelly. Bigla naman inalala ni Mia ang mga nangyari kanina. Pinakita naman si Jay na nagpunas ng kanyang labi. Pinakita naman si Shelly na bagsak na sa upuan. Nasisiraan ba kayo ng bait? Paano ninyo nailagay yon sa inuming ganyan kalakas salita ni Yuna? May hangganan din ang mga biro, anong gagawin mo ngayon salita ni Yuna? Habang pinakita naman na parang basang sisiw ang mga bida dahil sa ginawa nilang kalokohan.
Nagsorry naman si Mino at Dom. Anong ginawa ko? Bakit ako napasama sa kanila salita ni Jun? Habang si Vinny naman ay umiwas lang ng tingin.